At napakasarap yung palaman. Ayan. I put 2 tablespoons of sugar, warm water, and then a little bit of salt, and then yes, 1½ cup of flour, baking powder, and then I'm going to put lard later. If you don't have lard, you can use oil. As you can see, double size na siya. So, gagawin natin, mamasahin na natin siya according to our texture of the siopaw that you want. So for today's video, I'm going to make a steamed siopaw because the last time I made already toasted bread. And here you go. Medyo okay na, makinis na. Siguro minasa ko na siya ng mga 10 minutes na siya. So pwede na siya. Pagka ininat mo siya, wala na siyang mga butas-butas at saka yung ano niya, yung dough niya is okay na, pwede na siya. So ikakat na natin siya into our expected expected talaga yung ating mga size diyan. Kaya yan. Cut na natin siya. So, nakagawa ako ng 9 pieces dyan. At alam nyo ba kung anong ginamit ko dyan na palaman? Pag may mga leftover ako, nilalagay ko lang sa fridge. Hindi pa naman siya inabot ng 1 taon. Diyos ko Lord, siguro mga 2 weeks lang na leftover o 1 week. Alam mo yung anak ko, pag nakita niya, papatapon niya na. Hindi ko tinatapon, tinatago ko yan kasi meron akong binabalak. Siyempre, so tinimplahan ko siya ng asado, tapos yan ang ginawa kong palaman. Eksakto 9 pieces of that siopaw, eksakto din yung palaman. Siyempre, magaling tayo mag-minimize and maximize error. Yun na nga. So, ayan na. Lahat na siya may palaman. 2, 4, 6, 8, 9 pieces ang nagawa kong siopaw. Inulit ko lang, 9 pieces. Tapos, habang lalagay ako ng palaman, kumukulo na yung tubig. Ready na. So, ilalagay ko na siya. Naging 2 salang siya kasi hindi siya kasi maliit lang yung aking steamer. So, ayan na. Na natin para meron tayong kainin. Ako na perfect sa siopaw. Hindi man siya kaputian kasi siguro dahil sa arena.